susugan ko lang yung paunang statement ni Kong Pao kanina. Kalabuyo, Kasinigang, Kaadobo, Marshal Bonifacio, ilan po sa mga alias na binanggit ni Senator Judge Robin Padilla kanina. But how do you take these type of questions from a Senator Judge na yun nga po, parang ang dating dinidefend yung paggamit nga ng confidential funds and even yung prosecution tinatanong din po niya direkta kanina. Tapos pumunta pa dun sa point na yung kung may confidentials daw ba noon si Senator Ninoy Aquino hindi siya na-assassinate. Ikaw, anong gusto mo na alias mo kung sakaling magkaka-alias ka? Ako kasi wala akong confidential. Ganun ba? Hindi, ano naman, nasagot naman actually, eksakto pag turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na, yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon. Then yung pangalawang tanong mo, ano na ulit yun, Haji? Yung parang follow-up niya? Ayun nga po, kung yung mga ganitong types of questions nga po from a Senator Judge, ayun nga. Anong niyo doon? Anong take niyo doon sa mga ganong klase ng tanong considering na parang dinedefend nga po yung use of confidential funds? Hindi, nasagot din po yan ni Attorney May, no? Na wala pong problema sa aliases or dun sa confidential funds. Basta, nagagamit po ng tama, nasusunod po yung proseso, complete staff work, liquidation. Kung sa umpisa pa lang, pag-request mo hanggang sa financial plan, hanggang sa liquidation, sablay ka na, may problema na talaga. Malaking question mark na. Kaya po sila na-flag. Kaya po tayo nandito ngayon sa impeachment. So siguro yung pagtatanong nila ng gano'n, baka gusto nila ng fun facts o history lesson o meron silang gustong tumbukin sa kanilang mga pagtatanong or they're preaching to acquire, siguro po okay lang yun at total nasasagot naman po at nabibigyan naman po ng kalinawan. Kasi madalas po prosecution po ang tinatanong ng ating Senator Judge. Nasasagot naman po ng maayos so wala naman po akong pag-aalala sa part po ng prosecutors. Ako may tanong. Ano bang ibig sabihin nun? Hinahalin tulad nila ang pangalawang pangulo sa isang bayani? Yung ba? Or balikan natin, ulitin natin. Ang confidential funds ay ginagamit para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino against terrorism, drugs, kidnapping, at iba pang karumal-dumal na krimen. Hindi siya ginagamit para proteksyonan ng isang mataas na opisyal. Iba ang pondo para dyan. So wag nating ilihis ang usapin dun sa impeachment trial, ibalik natin dun sa pinag-uusapan. Walang problemang gumamit ng alias because we would like to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa, medyo mga bastos pa yung mga pangalan. Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Pero ang pinakamalaking tanong dito, ano ang naging punto? Because while the informants can have aliases, yung punto dulo, yung output ay hindi pwedeng maging confidential. Ang tanong, saan ba ginamit? Kasi kung confidential yung mga pangalan, alias yung mga pangalan, alangan namang alias. Kapag alias ang output, kung alias ang isang programa, isa lang ang ibig sabihin doon, ghost ang naging paggastos ng confidential fund. Well, with due respect to my brother in faith and a sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre.
no, were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds. No? To be mentioned with the same breath as as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Ms. Pusa, Ms. Bilat, is... No, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Ms. Bilat, is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already, again, an insult to the sacrifices they have made for this country. And their death, no, the sacrifices they have made, kasi malapit na pong National Heroes Day, the sacrifices they have made is actually diametrically opposite to the very practice of which these confidential funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. And let us be specific about this. This is about auditing problem. This is about whether or not aliases are necessary in order to maintain confidentiality of a operation that requires safety and security of whoever is involved, not a test of anybody's patriotism. So dapat po makontextualize po natin yan. Una, ang problema po dito, as explicitly explained by Deputy Speaker Janet Garin, ang usapin po dito ay audit problem. May problema po ang OVP sa sinabmit nilang mga liquidation. At sinabi po nila, inassume nga po ito na Ms. Gina Acosta kasi wala nga po talaga siya doon sa ground kung totoo ba na si Ms. Ngit-Ngit ay nakakuha ng 200 million worth of confidential funds, hindi niya masabi, ang assumption niya is confidentiality. That's why si Senator Judge Ping Lacson stood up because knowing him, yung background po niya, nasa investigation po siya, alam po niya kung paano a confidential or intelligence activity are being conducted, and after the success of this activity, meron pong disclassification period where yung security access nitong mga aliases are actually debundled and disclassified for auditing purposes. Kaya nga po tatanungin natin, if ever granting na tama yung sinabi ni Ms. Gina Acosta ng mga aliases ito, dapat may pangalan na tunay. Kasi for the purpose of auditing, hindi ibig sabihin na confidential ito, again and again, ay dapat habang buhay na nating hindi iitatanong. At hindi just ibig sabihin na confidential in nature na ito, ay mawawalan ng kapangyarihan ang Commission on Audit para kunin sa busisiin ang pinaggastusan ng pera ng taong bayan. That's the mandate of the COA. No amount of confidential activity can ever weaken the constitutional mandate of the Commission on Audit in finding out what happened to the money of the people, especially if this money is being spent or should be handled strictly under a very strict joint circular. So klaro po yun. This is not an issue of patriotism. This is an issue of audit problem, which now the Office of the Vice President and the Department of Education, when the Vice President sat as the Secretary of this department, are facing trouble with in terms of auditing with COA. In short, yung mga bayani po natin, yung ating mga hero, nagkaroon po at gumamit po at binansagan po ng mga ganitong pangalan dahil pinaglalaban po nila yung bansa, pinaglalaban po nila yung mga kabutihan na nagagawa ng ating mga hero. Hindi po sila bumuo at gumawa ng mga aliases para po magawa po yung ginagawang chichiregang scam. Hindi naman po pang
hindi naman po panloloko o pang-abuso ng pondo. Yung mga bansag na to, ginamit po para ipaglaban ng cause ng bansa. Sabi po kanina ni Senator Padilla, kailangan daw ng confidential fund during the state of war. Wala naman po tayo sa state of war kasi armed conflict po yan. And wherein the AFP is shifting to external defense under the comprehensive archaeologic defense concept, since minimal na lang po yung numbers ng mga NPA dati. Tapos nabanggit nga rin po itong Siling Labuyo, si ano po yun, na ano yung mga pangalan nila, ano ba, World War II pa ito di masalang si Jose Rizal po yan, Siling Labuyo, si General Luna, Fates American War Era, si Emilio Jacinto Tikbalang. Hindi po ba dapat bigyan natin ng due respect to mga mga heroes natin kasi ibang situation naman po yun. Wala naman talaga silang confidential para i-relate dito Pero sa before pag-defense. namin sagutin yun, ma'am ha, linawin lang natin. Ito narinig mo sa great-grandfather mo. Kasi alam ko nasa 32 ka pa lang, ma'am, di ba? 31. History po yan Oh, sa history, tama. Oh, hindi natin naabutan lahat yun. Lahat, kaya nagulat din nga po si Attorney May De Benagracia, Attorney De Benagracia, ito teka, hindi pa yata ako pinapanganak, kasi parang nakita namin medyo na-confuse siya doon sa tanong. Yeah. Unang-una, yung sinasabing state of war, yes, meron tayong mga rebelde na nasa taas, although kumonte na talaga sila. Tama naman na ito yung paggastusan. Pero ang katanungan nga, ibalik natin. Kasi kung ang pinaggastusan natin, ito yung output ng confidential fund, di pag-usapan natin nasaan yung concrete output. May report yan eh. Ulitin natin, confidential yung informant. Nalapastangan pa yung pangalan ng ating mga bayani kasi ginamit sila sa ganyang bagay. At syempre, nakakahiya ito. Bilang Pilipino, irespeto natin yung ating mga bayani, wag na wag nating ilapastangan ang kanilang mga pangalan. Malaki ang naging sakripisyo nila para sa atin. No words can describe the insult that we are giving to our heroes sa ganyang paraan. Pero ibalik natin dito sa usapan. Kung merong insurgency, merong rebellion, at ginabitan mo ng milyon-milyong confidential fund, dapat maipakita natin, ito ang nabawas sa rebellion. Ito ang nabawas na kriminalidad. Ito ang nasugpo ng mga drug pusher. Ito yung na-entrap at napahinto ng mga shabu laboratory. Yan lang. Ganun lang kasimple. Parang kumbaga binigyan mo ng pondo, o ito merong 100 million. Pakainin lahat ng estudyante. Pwedeng hindi natin alam sino ang namalengke. Pwedeng hindi natin alam saan binili yung kanin, gulay, manok at baboy. Pero alam mo sino mga estudyante ang pinakain. It's as simple as that. Hindi na ito dapat pinapahaba. Marami ng tanong ang nasagot. Isa na lang ang hindi nasasagot. Totoo ba ang pinaggamitan o hindi? Maraming salamat. I'll take you out from the history books and, bring you to the real situation at hand. Doon po sa pages ng AOM, Notice of Suspension, at saka ng Notice of Disallowance. Pinag-usapan po dito yung maling paggasta ng confidential funds na parang ang gumagamit at hindi naman po sinabi ng prosecution na gumagamit yun ng alias. Yung alias po na issue ay doon po lumabas kay Ms. Gina Acosta at hindi po siya sigurado na alias nga yung ginagamit kasi nga hindi niya nakita yung actual na pagbibigay ng pera sa mga kay Ms. Ngit-Ngit, sa mga kung ano-anong pangalan na nakita natin. Baka kaya ang buong bayan nag-assume na mga alias ito kasi nga sa totoo lang naman wala naman talagang pangalan na tayo lahat po tayo pumasok sa eskwelahan. Wala ko tayong na-meet ni isang tao na ang apelido ay pusa or pagong or bilat, hindi ho ba? So kaya tayo nagtataka din po tayo. Baka naman ito yung mga aliases. May lapid pa nga doon eh. Kaya nga tumayo si Senator Lapid, bakit nyo naman ginagamit? Kung kamag-anak ko yan, sabihin nyo sa akin kasi gusto ko yung pasalamatan. Kung alias naman, bakit nyo ginagamit yung apelido namin na mga alias, tapos pinapapirma-pirma nyo pa sila? Yun po yung usapin dito. Hindi po usapin dito kung tama ba na magkaroon ng alias
ang isang circumstance kung saan meron pong giyera, no, or meron pong mga dapat protektahan ng mga informants. Ang pinag-usapan po dito ito bang si Miss Mary Grace Piatos na tumanggap ng worth of 70,000 pesos na wala po sa record sa PSA, na mukhang ang kanyang pirma po ay hindi rin po nag-authenticate ng NBI. So ito ba ay totoong tao? Yun lang po yung usapin dito, no? Hindi ho namin alam kung bakit po napunta tayo doon sa mga panahon kung saan ay ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay para lang magkaroon po tayo ng kalayaan, ay dapat kinakailangan pa ho silang gamitin para po, again, I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt to make it appear like the confidential funds was done in a way to to display a degree of patriotism on the part of the head of the agency. No, it's unfortunately ICFAO says no, it is not. Sabi nga po ni Kong Zia, hindi po yun ang paksa. Ang paksa po yung maling paggamit at abuso po sa paggamit ng confidential funds. So, off topic po, noted na lang po siguro.